Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng Tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin ha. Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sandibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, mayroong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita nyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho ang sinasabi ng Tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang dami yung gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. BP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo, tatayo at tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban, isang tao. Inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po'y panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Yan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Ito po ay isang bagong parlamento, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte o kay even po sa pamilya ng Duterte, kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am BP Sara o sa pamilya ng Duterte at ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na ano po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. May isang magbabalik na
talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni BP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si Binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito. I don't know pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siyang may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Marami ang magbaback up at susuporta sa kandidaturang darating para kay Ma'am Sara Duterte. Ito po. At may isang ghost na tao. Ghost, ibig sabihin, hindi siya magpapakilala. Pero susuporta siya ng buong buo. At ito'y mayaman, ito'y pilantropo, ito'y may ito'y mataas din at maraming koneksyon. At susuporta po siya sa ating darating na eleksyon para si Ma'am BP Sara ay tumakbo. May isang tao, lalaki, naghahanap siya ng itatapat na kakandidato kay BP Sara for 2028. Actually, hindi ko maintindihan hindi pa naman sure kung talagang tatakbo si Ma'am BP Sara. Pero ang dami nang gumagawa ng paraan para ito ay hadlangan. Kaya lang po, siguro, may liwanag talaga. Kasi, tandaan nyo po, bagkos pigilan ang Duterte ay lalong umuusbong. Bagkos pahintuin ay lalo siya lang umuusbong kasi taong bayan po ang nanais. Ngayon, itong naghahanap na ito, lalaki ito, naghahanap sila ng katapat at itatapat if ever daw na talagang tatakbo si Ma'am BP Sara for president. At ang nais nila ay isang babaeng dati pang tumakbo na ibalik. Pero kung ako dito sa babaeng ito, mag-isip siya, baka gamitin din lang siya, patakbuhin siya, at the end of the day, syempre, politika yan, napakagulo po niyan. Mahirap ang patakbuhin ka lang dahil may gusto rin pala silang mangyari. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever.
Kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa giyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho, at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo.